Okay, tignan po natin yung tungkol sa namatay na si Mima Alicia. Pakinggan natin yung isang vlogger na nagsasalita pero ang pinag-uusapan dito simple lang. Exodus 20 verse 13. Huwag kang papatay, sabi ng Diyos. Kahit gaano po ang galit ninyo sa tao, kapwa ninyo. Siniraan na kayo o siniraan, bahala na. Pero ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Ba't kailangan pumatay kayo ng tao? Anong rason? Kung nasaktan man kayo ng inyong kapwa-tao, sige na, pinakamasakit na yung naramdaman ninyo. Pero ang utos pa rin ng Diyos, huwag kayong papatay. Exodus chapter 20 verse 13. Ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Ano yung salitang huwag? Ang salitang huwag ay pautos na salita yan. Ibig sabihin, nag-uutos ang Panginoon Diyos sa ating mga tao na Kanya nilikha, huwag tayong papatay. Ngayon, pumatay kayo. Ano ba yan? May babalik pa ba yung problema ninyo sa buhay na nasira nila? Sige nga. Hindi nyo na may babalik yung nasira ninyong buhay na nasira ng iba. Tandaan ninyo. Kung nagsalita silang masakit, di gantihan nyo na sakit na masalita na lang. Kung sa tingin ninyo, karapat dapat siyang huwag nang patayin. Masyadong crucial naman po yan. Ang pumatay ng tao. Kaya tatandaan nyo po kung halimbawa inutusan kayong pumatay o inutusan kayo para patayin itong si Mima Alicia, meron kayong pananagutan sa Diyos at yung nagutos sa iyo, meron din pananagutan sa Diyos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. 5 kayong magnanakaw sa bangko. Yung 2, lookout lang sila sa labas. At nahuli kayong 5. Ang atol sa inyo, pare-pareho lang kahit lookout lang yung 2. Kahit sabihin nyo pa sa kote, lookout lang po kami. Ang atol ng judge, kayong 5, pare-pareho kayo. Nagnakaw kayo sa bangko. Kaya yung pumatay at yung nagutos na pumatay, pareho ang atol ng Diyos dyan. Kaya wala kayong karapatan patayin ang buhay ng tao sapagkat ang Diyos ang gumawa niyan. Diyos lang ang may karapatan na bumawi dyan. Kaibigan, kung kayong mga nanonood ng video ito, kahit na masakit ang inyong nararamdaman, pinakamasakit na, huwag pa rin kayong pumatay dahil ayaw ng Diyos yan. Po, maski yung magsalita ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, kasalanan sa Diyos yan. Kawikahan 14:21, Kawikahan 14:31. Sa Diyos kayo nagkakasala. Yan lang, magsalita ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Meron ng kasalanan ng tao dyan. Hindi ka pa pumatay niyan. Nagkasala ka na sa Diyos, sabi sa Biblia. Dito wala tayong political color, Hindi tayo pumapanig kung kanino man. Ang pinapanigan natin yung turo at aral ng Diyos sa Biblia. Sige, makinig tayo. Ito si isang vlogger. Ito. Ang title, madaming dumalaw sa burol ni Mima Alicia. Online tita Mia. Good morning po sa inyo mga kabayan. Johnny the Bagger po, ang inyong pagmulingkod. So narito tayo ngayon sa unang topic ng burol ni Mima Alicia, isang kapwa natin content creator na pro administration na kung saan nga usawin sa pamamaslang sa labas ng kanilang bahay noong madaling araw na July 17. So marami yung mga dunang dito. Sinasabi ng iba
na nanangawin, pero bumaha ang pagmamahal dito at suporta ilang mga government officials na natatna natin dito kanina dumating tayo ng mga bandang alas 8. Mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno dumating so far ay itong si Senator Risa Ontiveros na hindi naman limit sa inyo, may pictures din sila, nakita rin sila ng Ima Alicia na kailan lang sa sining ito, Senado. And then, kanina lang, padala ng bulaklak si Senator Kiko Pangilinan na itong araw na ito din ay nagkakamali, in-upload niya yung pictures nila ni Mima Alicia noong 2025 midterm election. And then si dating Senator Trillanes na Tonet kanina, hindi tumalaw rin sa topic, picture kami, legal. Kung gusto kong tumalaw dito, nandito ko sa room 305, third floor ng Sanctuario. Ang Sanctuario ay malapit naman ito sa pinakakanto ng Quezon Avenue at G. Araneta Avenue dito sa Quezon City. Now, mensahe ko lamang sa ating otoridad, sana ito po ay mabilis na marisulba yung pamamaslang na nangyari ito, nabigyan ng justisya at saka Kagabi nanonood ako sa YouTube. Sa sobrang tao, nung umaga, hindi ma-accommodate. Ang ginawa nila, tinransfer sa mas maluwang na lugar. Kagabi yun na napapanood ko, nililipat siya doon sa mas malaking kwarto. Kasi nga, sabi nga doon, hindi kayang akipahan yung maraming tao. At sinasabi pa ron, nauna na nagpunta si Auntie Claire. Yan. Nauna nang nagpunta si Auntie Claire. Yun ang napapanood ko kagabi. Ngayon, itong napapanood ngayon, nandito na siya sa magandang, maluwang na. Kumbaga yung kinalalagay niyang kwarto. Opo, kasi nga, maraming followers yan eh. Pero ang point dito, wala tayong karapatang pumatay. Ganun lang kasimple yan. Kung isa kang maka-Diyos na tao, bakit ka kailangan pumatay o mag-utos na pumatay ng tao? Ibig sabihin, hindi ka maka-Diyos. Ang Diyos mo ay walang iba kundi si Satanas. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:4. Ang Diyos mo si Satanas na bumulag sa iyo, binulag ka niya, inudyukan ka niya para pumatay ng isang kapwa-tao mo. O nagutos kang o nagbayad ka, kung binayaran mo man yung head killer, isa ka rin sa mga binulag ni Satanas. Sabi ni Apostol Pablo doon sa 2 Korinto 4:4 na binulag ang inyong mga isip ni Satanas na Diyos ng kasamahan sa mundong ito. Kahit sabihin niyo pa nagsisimba kayo o kung ano man yun, paladasal kayo. The point is, pumatay kayo o nagpapatay kayo ng tao. Ang nag-ahari sa inyong puso, kaibigan, walang iba kundi si Satanas, na tinatawag ni Pablo na Diyos ng kasamahan ng mundong ito. 2 Korinto 4:4. Tuloy. otoridad, sana ito po ay mabilis na marisulba yung pamamaslang na nangyari ito, nabigyan ng justisya at saka sa isang demokratikong bansa wala akong lugar kung ganitong klase ng gawain. Kung ito ay tulad ka ng paniniwala ko, related sa politics at saka sa personal, dahil na nakaaway siya, meron siyang pinakulong, na posible yung mga pangyayari. Yan rin naman ang tinitignan na ang dulo ng kapulisan natin. So, hanggang natin, itigil na. No, kung ang ahanap ng iba, para magsilbi ito na chilling effect, para hindi sila pinupuna, hindi na sila,
Yung ganon, palagay ko hindi kayo makakapay sa inyong kagustuhan. Kaya ang gawin na lang, isipin na lang. Diba? Isipin na lang natin na pare-pareho lang na tayo ng Pilipino. Diba? May isa lang naman ang alam natin lahat para sa ating bayan. Umunlas. Magkakaiba lang tayo ng paniniwala at pinaniniwalaan ng mga politiko. Pero sana isipin na lang natin, this is a democratic country. Malaya rito ang nagsasalita. Yun na lang sana. Diba? Kung hindi man tayo pwede maging magkakaibigan, diba? At least, pareho lang tayo na mga parehong nag-aangat at mabuti para sa ating bayan. Hirap at bighati sa kabilang buhay, wala na sa'yo ang aapi. Sa piling ni Kristo, bahay ng Diyos na pangako, magagalak sa samba sa iyong tagapaglikha. Di maaari siya, maraming salamat sa iyong buhay. Di maaari siya, katarungan mo nawa'y makamtan. Di maaari siya, hinding-hindi ka malilimutan. Di maaari siya, bayani kang ang salita ng Diyos, ang panghahawakan, walang makakapigil at walang makakasagupa. Kapitulo 32, versikulo 35, sa aklat ng Deuteronomio, wika ng Diyos sa tao. Ang paghihiganti ay akin at gayon din ang gantimpala sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit at ang mga bagay na darating sa kanila ay nagmamadali. Di maaari siya, maraming salamat sa iyong buhay. Di maaari siya, katarungan mo nawa'y makamtan. Di maaari siya, hinding-hindi ka malilimutan. Di maaari siya, bayani kang tunay. Kahit hanggang kamatayan, pipiliin ko pa rin kayo ang tama. Di maaari siya, maraming salamat sa iyong buhay. Di maaari siya, katarungan mo nawa'y makamtan. Di maaari siya, hinding-hindi ka malilimutan. Di maaari siya, bayani kang tunay. Di maaari siya, kailanman hindi nasayang ang iyong buhay. Sa bansang Pilipinas ay iyong Ang buhay ng tao galing sa Diyos. Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Ang Diyos ang lumikha sa mga tao kasama ang kanyang anak na si Yesu Cristo. 1, 1, 1, 2, and 3. Colossus chapter 1 verse 15, 16, 17, 18. Pinapakita ng kasulatan ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay likha ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kung ang Diyos ang lumikha sa tao, Diyos lang ang babawi
sa buhay ng tao, sapagkat ang buhay ay galing sa Diyos. Hindi ikaw, hindi yung inutusan mo, kaibigan. Hindi mo pagmamayari ang buhay, maging ang sarili nyo pong buhay kayong nagutos o kayong pumatay. Hindi nyo rin paghahari ang buhay ninyo, paghahari ng Diyos yan. Paano pa kayo ihingi ng tawad ngayon sa patay na babae? Sige nga, makakahingi kaya kayo ng tawad at mapapatawad kayo ni Mia? Isipin nyo, ang utos ng Diyos, pag nagkasala kayo sa kapwa, humingi kayo ng tawad. Pero kung patay na ang kapwa nyo, halimbawa, ikaw na nagpapatay, ikaw na pumatay, nagpunta kayo sa, kahit sa libingan o sa burol, kahit sa pabulong lang, sabihin mo, patawarin mo ko, Mia. Sino sasagot sa iyo, kaibigan? Sinong sasagot na pinatawad kita? Wala. Kaya yung turo ng Panginoong Yesus sa Lord's Prayer, yung Ama namin, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa aming mga kapwa nagkasala. Paano pa sasagot ang bangkay, kaibigan? Sige nga, kahit punta kayo doon sa mga magulang niya, doon ipagtapat ninyo ang inyong ginawang kasalanan at humingi kayong tawad doon. Pag pinatawad kayo ng kanyang magulang, yung kasalanan nyo, pinatay nyo yung anak niya. Pero si Mia, paano niya kayo patatawarin? Halimbawa, humingi ka ng tawad sa Diyos. Oo, ang Diyos mapagpatawad. Pero nakasulat sa Biblia, bago ka humingi ng tawad sa Diyos, humingi ka muna ng tawad doon sa pinagkasalahan mo, sa biktima mo. Na kapag pinatawad ka ng biktima mo o pinagkasalahan mo, ang sabi sa Biblia, at saka ka bumalik sa Diyos at humingi ka ng tawad sa Kanya. Maliwanag ang turo ng Biblia. Kaya yung Lord's Prayer, Ama namin nasa langit ka, patawarin mo po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Paano pa makapagbibigay ng patawad ang isang bangkay, kaibigan? Malaking problema po ang pinasok ninyo yan. Ang akala nyo yung sakit na naramdaman ninyo, ikaw na nagutos o ikaw mismo ang pumatay. May iibsan ba yan? Hindi. Hindi na maiibsan yan ang ginawa o pinagawa. Mananatili ang katotohanan, hindi ka sa Diyos. Kasi kung sa Diyos ka, kung ang Diyos ka, nagpapatawad tayo pa. Paano makapagpatawad yung isang bangkay? Sige nga, kahit bulungan ninyo, mismo sa tenga ngayon yung bangkay, sasagot kaya yun? Wala na pong buhay yun. Wala nang buhay siya. Lifeless na yun. Kaya babalik na siya sa kanyang pagkalupa. Sa lupa siya nang galing mo, kaibigan. Ewan ko. Kung ano man ang reliyon ninyo, tanungin ninyo yung inyong mga pastor o pastor man yan, pare, kung paano kayo mapatawad ng pinatay ninyong babae. Sige nga, kung meron silang may papayo sa inyo, sa Biblia, wala eh. Ewan ko, baka naman eksperto sila. Kaya tayo po, kung nagkasala ang isang tao, hindi manda mo. Hayaan mo ang korte ang umatol. Kung meron tayong death penalty, pag inatol ng korte, korte na yan. Kaya nga, merong korte. Ani mo yung korte, di tapon na lang.
Di ba ganon? Mag-asa life na lang. Wala nang kinikilala. Ang hype walang kinikilala kahit ang amo niya, kinakagat niya. Oh, di ba? Totoo yan. Pero ang katotohanan ng sabi ng Diyos, huwag kang pakatay. Kaya wala kang karapatan bumawi ng buhay ng may buhay. Wala kayong karapatan. Ano man ang sakit na inyong naramdaman na kayo siniraan. Siniraan ako siniraan. Sagad sa buto ang paninira ng mga vloggers. Wala pa rin kayong karapatan pumatay. Iablan nyo sila sa korte. Idemanda nyo sila. Kung yan ang gusto nyo magkaroon kayo ng katarungan. Pero ang kayo mismo, ilalagay nyo sa inyong kamay ang batas. Walang ano yan, walang kahinat na niyang kaibigan. Alam ng Diyos, kung hindi man ma-resolve ang kaso ni Mia, kahit sabihin nyo pang perfect crime, hindi perfect yan kaibigan. Meron Diyos na nakatunghay. May Diyos nakakita sa inyo. Kung nagutos ka o kung ikaw mismo pumatay. Kung sino pa yung magkasama mo dyan. Hebreo 4:13. Ano man ang gawin natin, gawan man natin sa dilim, gawin man natin sa liwanag, lahat ng yan ayag sa harapan ng Diyos. Hindi po kung dito sa lupa, maligtasan ninyo, hinabot kayo ng kamatayan na hindi kayo na-aresto. Tiyak, kaibigan, pagkamatay mo, ang apoy ng impyerno ang nag-aantay sa iyo. Was na nag-iwalay na yung buhay mo sa iyong katawan. Akala mo perfect ang crime na nagawa mo? Hindi. Pagkamatay mo dito sa ibabaw ng lupa, kaibigan, pag-iwalay ng kaluluwa mo, diretso ka na agad sa apoy ng pagdurusa. Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 31. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Nawa kapulutan ninyo ng aral. Wala tayong political color, wala kayong dapat ikagalit sa akin. Ang akin lang na-share ko ang turot aral ng Panginoong Diyos ayon sa Biblia. Mahal tayo ng Diyos, kaya huwag tayong pa-influensya kay Satanas. Wag na wag, kaibigan.